Hello mga ka-Dears in Canada, isang magandang araw sa ating lahat. Ayun, kamusta po ba ang lahat? Ito mga guys, naglalakad tayo dito malapit sa opisina ni Mrs. Napadaan lang tayo kasi mga guys, parang mini car show. So ito nga yung makikita natin dito ngayon sa loob ng parang mini car show. Yun nga, parang 3 weeks ko na rin to napapansin. Kaya lang di tayo magkaroon ng chance para pumasyal na guys. So ito yung mga kotse ni Batman. Ang kotse ni Batman to mga guys. Nakakatuwa lang kasi may nakikita pa tayo mga ganito ngayon 2024 na, pero naka-preserve pa rin. Actually yung pansin ko dito sa mga Canadian na medyo may mga edad na, kung gaano katagal, kung gaano ka laki edad nila, ganun katanda yung kotse nila mga guys. Parang minamahal talaga nila, nagbibigyan talaga nila ng ibig sabihin binibigyan nila ng oras tsaka konting pera para ma-preserve yung ano nila, mga vintage car nila. Meron nga kaming kapitbahay doon mga guys, halos gawin niya ng bakod yung mga vintage car. Ang dami talaga, siguro mga 5 nakapark lang doon. So ay yung makina na-modify na siguro ito mga guys. Kaya lang hindi tayo ganong maalam sa mga kotse. So hanggang tingin lang tayo. Wala akong masyadong mai-share sa inyo mga guys tungkol sa mga detalye ng kotse. Gusto ko lang siyang makita. So ito sigurado alam na alam ko to mga guys, kasi ano yan, Dodge Challenger. Ito naman Pontiac. Parang kotse ng binata mga guys. Pontiac. Kayo na lang bahala mag-correct sa akin mga guys kung anong tamang bigkas. So ito lang yung makikita nyo sa side na to. So lipat tayo dun sa kabilang side ng ng A&W. Tsaka sigurado tong A&W na to mga guys, malaki din tuwing Friday. Kasi dami ko rin naibigan pumupunta dito eh. So ito yung isa, mga siguro 1954. Ito mga guys, 1954 pa to. Kala ko sa pelikula lang din ako makakita nito. Pero nakakatuwa lang at nakakita tayo ng personal. So ganito pala yung loob niya, manual. So ayan, yung mga sasakyan na naka-display, na nakikita ko naka-display dati sa mga garahe dito, kala ko hanggang display na lang gumagana pa pala. Kasi ito yung vintage na Chevrolet. Dito pa tayo guys gawin. Ito maganda, pero ito alam kung Corvette. Ito yung parang racing car ng Corvette. Para kasing latest na yung nakikita kong modelo ng mga Corvette na yun guys. Ito yung bagong Corvette, naka-carbon. Yun yung dati. Tapos ito naman Chevrolet din. Kita nyo naman yung logo ng Chevrolet. Tapos ganda pa ng makina. Mukhang binago na yung makina nito, puro stainless steel na. So halos ito Ford Mustang guys. Yung Ford Mustang ngayon sobrang iingay na. Parang pagka nagkakaedad kagaya ko, hindi ko na siya na-appreciate. Sobrang ingay kasi ng tambucho ng mga guys. Si Bumblebee, kaya lang kulay red.
Parang mga gamit sa pelikula dati mga guys. Mga mayayaman lang nakakasakal. So yun nga mga guys, konti lang yung display ngayon. Hindi kagaya ng mga nagdaang linggo. Pero okay na din kahit paano na-witness natin. Sayang wala si Mrs. Nagkatrabaho pa kasi. Paano guys, puntahan ko muna siya at uwi na rin yun maya maya. Welcome back mga ka-Deers in Canada. So dito na nga tayo sa bahay at kararating lang natin. Dito ako dumiretso sa garden natin. Bisitahin ko lang yung halaman natin. Medyo ilang araw ko siyang hindi nabisita kasi nga nag-uulan dito sa hapon. So ito nga yung raspberry ni Macy's mga guys. At meron na siyang mangilan-ngilan na bunga. Ayun, may bulaklak. Tapos meron na rin siyang yung parang buko. Yan, dito sa side na to meron din. Parang kukunti lang siya mamunga ngayon kasi nga mga guys, medyo di maganda yung aming summer dito. At paiba-iba ng klima sa umaga hanggang tanghali, uulan, aaraw ng mainit. Sa hapon biglang uulan, parang Pilipinas lang. Ganon. Tapos ito naman yung blueberries. Ito medyo tagal mahinog. Sana umabot pa to sa summer mga guys kasi parang tantya ko 2 months na lang at tapos na tong summer. Bandang October start na ng fall. So sana umabot siya para naman ma-enjoy natin mag picking. Tapos ito naman yung ating kamatis. Yan. Una akala ko vine tomato. Pero nakapag-harvest na kasi ko nito. Ayan no. Namumula na siya. Ganyan lang talaga siya kalaki. Ayaw niya lumaki na yung pangkaraniwang size. Ito kasi pang cherry tomato lang. So ito sigurado may maaani tayo, kumpul-kumpul yan mga guys. Yan. So yun lang update ko dito sa ating na mga halaman ni Mrs. Tsaka yung ating tomato. At lipat tayo dun sa kabila. Yung pinagkaitan ng biyaya ng langit. Joke lang. Hindi kasi ito mga guys, itong garden na to. Ginawa natin yan para dyan natin ilipat yung mga tinanim natin dati. Kung nakasubaybay kayo dun sa ating mga video, dami kong tinanim nun. Ito lang na buhay. Kasi nung nilipat ko siya, kapag umulan tapos yung mga squirrel, bungkal ng bungkal na perwisyo. So ganyan na nangyari. Ito naman, ito yung patatas. Medyo may bulaklak no. Sana mabot nga ng summer. Tapos itong mga sili, tinalbosan ni Mrs. Tinola kami nung nakaraan. So kumuha siya dyan. So kalbo na. At ito, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga squirrel kasi, binubungkal nila yan. So ganyan lagi ang sistema. Ayan, na-perwish yung halaman natin. So buti na lang guys, nag-uulan dito sa amin kasi meron kaming ang water shortage, di ba? All over Calgary. So kung hindi nag-uulan, sigurado tuyot na tuyot yan kasi bawal kaming magdilig ng halaman. Pagka may nakakita sa amin, susumbong kami sa munisipyo ng Calgary o sa City of Calgary at may karampatang multa na tumataginting na 3,000 Canadian dollar mga guys. So yun nga mga guys, welcome back ulit dito sa ating channel. At ito, kumuha lang ako saglit ng maiinom nating kape para naman habang nagkukwentuhan tayo maging masarap. At syempre bago ang lahat mga guys, gusto ko lang munang magpasalamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta at hindi bumibitaw dito sa ating channel. At syempre ganun din naman sa mga silent viewers natin na napapadaan dito sa channel natin at nabibigyan pansin itong mga simpleng vlogs natin or videos natin. Kaya maraming salamat sa inyo at sa patuloy nyo pagsuporta dito sa channel natin. Alam nyo, kagabi mga guys, nagbabasa ako ng mga comments, kahit yung mga past videos, binabalikan ko yung mga comments. Nakakatuwa lang isipin na kahit pala simple lang yung ginagawa namin videos, vlogs, may mga nai-inspired kami na mga kababayan natin para ituloy nila yung pangarap nila makapunta dito sa Canada.
Oo, may mga mangilan-ngilan din ako na basa na syempre mga haters, mga bashers, hindi naman mawawala yan at naiintindihan naman namin yung kung bakit sila ganun. Syempre, eka nga nila hindi kumpleto ang buhay kapag walang kontrabida. Pero syempre, itinitake namin yan as positive at hindi nga natin mapipilit ang mga tao sa paligid natin na gustuhin kung ano yung mga ginagawa natin. Meron talagang may masasabi sila. Kumbaga, kanya-kanyang desisyon yan, kanya-kanyang buhay yan. Pero syempre, sa bandang huli, kayo pa naman yung sa sarili niyo pa rin manggagaling yung desisyon kung gusto niyo talagang ituloy yung pangarap niyo makapunta dito sa Canada. Ang sa amin nga lang, syempre masaya kami kahit papano yung mga videos at mga content na ginagawa namin nakakapagbigay inspirasyon para sa inyo. So yun nga mga guys, meron lang akong i-share sa inyo na istorya or kwento. Ito yung nangyari lang kanina. So medyo malungkot ako ngayon kasi yung isa sa mga tao na ginawa kong inspirasyon at sinundan ko yung landas na tinahak niya papunta dito sa Canada, may hinatid sa aking masamang balita. So bali, nasa Toronto siya mga guys. Dati ko siyang kasamahan sa pinagtatrabahuan ko sa Pilipinas sa St. Luke's. So yun nga mga guys, tong kasamahan ko na to or tong kaibigan ko na to, bali magkahiwalay kami ng department sa St. Luke's Medical Centers. Ako nasa engineering department, siya naman nasa medical. Bali secretary siya ng isang pedia doctor. So yun, doon kami nagkakilala at tapos nga hanggang sa hindi naputol yung aming communication hanggang nung nagpunta siya dito sa Canada at nabanggit ko nga sa kanya yung decision ko dati na maging international student ako. At yun, siya yung kaibigan ko na wala akong narinig na negative. Hindi siya against kung pagpunta ko dito. At sinuportahan niya ako all the way. Sinuportahan niya kami ni Mrs. all the way. Ayun nga lang, recently mga guys, ay nag-renew siya ng kanyang PR card. So, bali naka 5 years na siya dito sa Toronto, dito sa Canada. It's time na para i-renew yung kanyang PR card. Parang nabanggit niya sa akin kanina, ay bandang April nung nag-submit siya ng renewal kasi may expired na yun ng ngayong June. So parang nirenew niya ng mas maaga. Nga lang sa kasamaang parang sa hindi inaasahang pagkakabagay na-refuse or na-revoke ang kanyang PR status o ang kanyang permanent resident status dito sa Canada. So, bali nga doon sa kwento niya, nakalagay doon sa letter na pinadala sa kanya ng IRCC is meron siyang hindi i-declare na or hindi niya nasagot, hindi siya naging honest doon sa kanyang meron kasing isang tanong doon guys, yung na-deny ka na ba before sa any visa na in-applyan mo. So, kasi doon sa St. Luke's mga guys, yung mga usually mga doktor ay madalas sila uma-attend ng seminar sa US, sa UK, depende kung saan sila may seminar. So parang kadalasan sinasama nila yung mga sekretary nila. So nag-apply siya noon ng visa sa US ata yung kanilang seminar noon. Parang symposium yata yung a-attendan ng doktor, na refuse siya ng US visa ng B1 B2. So akala niya kasi hindi na yun na parang no big deal yun pagka nag-fill up ka ng application form pagpunta dito sa Canada. So parang hindi niya din declare na refuse siya. Parang nilagay niya lang NA. So yun nga, to make the story short, yun yung naging grounds na nakalagay doon sa sulat ng IRCC sa kanya na naging dishonesty. Parang di ka naging honest sa application mo dito sa Canada. So ang
ano kasi dito mga guys, sa mga pagpipill up ng mga application form, dapat maging honest tayo. Kahit ano pa man yung pinagdaanan natin, kahit anong klaseng visa pa yung na-refuse sa atin, dapat dinideclare natin. At parang maging totoo tayo, maging transparent tayo, kasi yun yung ayaw ng mga ng immigration officer yung na humahawak ng case mo. Hindi porket resident ka na dito or permanent resident ka na dito sa Canada, parang nabunutan ka na natin, nakahinga ka ng maluwag-luwag. Hindi pa doon natatapos yun mga guys. Pwede nilang balik-balikan yung application mo. At kung malampasan mo man yung 5 taon at yung dumating, kagaya nito, dumating yung time na mag-renew ka na, gaya nitong sa kaibigan ko, sasalain uli nila yung babalikan uli nila yung mga pinasa mong mga documents dati. Kung dati, that time, medyo siguro naging busy or hindi lang nila na-overlook nila yung application mo. Ito yung time para i-review uli nila yun. At pagka nga may nasilip silang hindi tama dun sa application form mo, ito sa kaibigan ko medyo mabigat-bigat kasi nga medyo ang punishment ito yun nga, i-revoke yung status mo. So kahit matagal ka na dito sa Canada, naging PR ka, tapos yun nga, meron kayong dineclare, yung kabahan ka na kasi sigurado pag ni-renew mo yun, or kahit wala pa yung renewal period mo, basta nagkaroon sila ng oras na reviewin yung mga documents mo, sigurado susulat sila sa'yo. Yun yung masamang balita na hinatid niya sa akin, at binibigyan lang siya ng immigration ng 1 buwan para makauwi ng Pilipinas kasi nga wala na siyang status. Mainam siguro ang maganda lang doon kasi mag-isa lang siya dito. Ayun, siya lang, wala siyang intinding mga pamilya, wala siyang intinding anak o asawa na alam niyo yun, yung madadamay sa sitwasyon niya. Kaya wala naman siyang hindi naman niya pwedeng i-contest o i-protesta yung decision ng immigration, kasi siyempre malinaw naman at alam niya naman yun sa sarili niya. Kaya tinanggap na lang niya ng maluwag. At ayun nga, nagpaalam siya sa akin kanina na siguro 1 month lang, or siguro kahit maaga-aga ay uuwi na siya ng Pilipinas. Hindi niya na aantayin yung 1 month na binigay na palugit sa kanya ng immigration. So yun, medyo nakakalungkot. Ganito talaga dito sa Canada, especially ngayon na medyo naghihigpit sila pagdating sa mga pagpapasok ng mga immigrants, mga international student, temporary workers. So dapat maging mabusisi tayo, maging careful tayo sa mga sinasagutan natin na application form. Ako kasi simula nung nag-fill up ako ng application form nung nag-apply ako ng student permit, is meron na ako mga forms, at yun yung ginagawa kong basihan sa mga susunod kong application, yung mga PGWP, ito yung permanent resident. So kasi mainam na yung consistent tayo simula pa lang, para pag pinagtugma-tugma yun ng mga mamahawak ng case natin, yung ating tinatawag na immigration officer, wala silang makitang mali. Siyempre, sa sobrang busy natin, tumatanda tayo, nagiging makalimutan tayo, hindi na natin malaman kung na-declare ba natin to before, tapos ngayon i-declare mo. Yun, medyo mahirap yun mga guys. So ayun lang yung ating di magandang balita. Nakakapanghinayang lang din kasi mga guys, kasi naalala ko nung nasa St. John's pa kami, tinatarget talaga niya puntahan, it's either US or Canada. Alam ko matagal niya talagang pinangarap na makarating dito sa Canada. Kaya nung nakarating siya dito, sobrang tuwa niya. At yun nga, pilit niya akong ini-encourage na ituloy kung ano man yung plano ko pagpunta dito. Pero hindi ko alam na aabot din pala, or may ganun palang eksena na nakaligtaan siya. Kung maibabalik nga lang yung nakaraan, di sana naayos niya na or nahabol niya kung alam niya lang. Pero syempre lahat nga ng mga nangyayari ay may kanya-kanyang dahilan. So baka
baka nga hindi para sa kanya ang Canada sa ngayon. Pero siyempre, parang nilagay kasi doon sa sulat, pwede ka mag-apply after 5 years. Pagka nakaban ka muna ng 5 years. Pero sa akin, parang red flag na yon. So kung lumipas man yung 5 years at gusto mo ulit mag-apply dito, parang mas magiging mahigpit na sila sa application mo, kasi nga parang meron ka ng meron ka ng tuldo, parang minarkahan na nila pangalan mo, lahat ng detalye mo. So mas magiging extensive yung pag-review nila ng application mo. So yun nga lang mga guys yung gusto kong i-share, at sana may makatulong to sa mga mag-apply pa lang, mag-fill up ng mga forms. At huwag nyo kakalimutang maging honest, i-declare lahat ang dapat i-declare, at maging transparent sa application natin papunta dito sa Canada. Sa paano mga guys, sa susunod na lang uli natin na video or vlogs. At ulit, maraming salamat sa mga subscribers natin, at yun, sa mga silent viewers, at sa mga bago pa lang ulit dito sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like, at pindutin yung notification bell para naman ma-notify kayo ng YouTube pagka may maganto tayo klaseng video na i-upload. At ayun mga guys, happy weekend, Friday dito sa amin ngayon. At bukas mga guys ay meron kaming camping. Bali hahabol tayo kasi nauna na doon yung mga kaibigan natin na yun sila Eden, andun na sila sa campground sigurado, nagsiset up na yun ng mga tent. At bukas hahabol tayo kasi medyo late na rin para pumunta ngayon, at malayo-layo din yung biyahe. So bukas na lang tayo pupunta at i-update ko na lang kayo. Paano mga guys, happy weekend and God bless everyone.